ating gamit. Okay, okay lang. Magandang umaga po. Okay, para sa ating pong Sunday School. Mamaya po ang ating message sa ating worship. Ngayon ay tutuloy po natin itong ating lesson. Respect for marriage and family. Yan po. Sabihin po nito, honor. Yan. Honor our marriage and family. Diba? Yung marriage po, yung wedding, hindi po yung contract. Sa gobyerno lang yon. Pero sa Bible, kung pag-aaralan po natin, ito po yung covenant. Covenant between man and woman. Diba? So basahin muna po natin yung Matthew 19:4-6. And he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female, and said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. Wherefore what therefore God hath joined together, let no man put asunder. Yan. Kaya yung pong covenant of marriage, ito po ay till death. Yan, hanggang kamatayan po yan, no? Did you part? Yan. Kaya nga po ang marriage ay hindi po ito maisipan lang. Ito po ay pagkakasundo, commitment, covenant, more than contract. Ano po? Kaya sabi ng Bible sa Hebrews 13:4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. So manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagbabasa ng salita. Maluwalhati po kayo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Okay, sa ating pong Bible class, pwede po kayong mag-chat, magtanong, para po susunod pwede nating sagutin. Ano? So, pakilakas po ninyo ang inyong sound para yung pong nasa bahay ninyo, kayo mga nasa bahay, mapakinggan ang inyong mga loved ones. Ito po. At kung kailangan nyo po ng counseling about family life and marriage life, nandito po kami. Libre lang po, libre. Ayun po, no? Hindi naman po kami sumisingil pero tumatanggap po kami ng love gift. Yan. Bakit po? Para i-bless kayo ng Panginoon. Hindi naman para sa kundi para ang Panginoon ay lalo kayong pagpalain. Katulad na sinabi ko sa inyo, yun nga yung woman of Sarephat, di ba? Kung di niya pinakain si Elijah, si Elisha, mamamatay na siya. Pero dahil pinakain niya si Elisha, ay nabuhay siya. Elijah. Okay po. Sabi nga, marriage and family must be anchored on love and unity. Yung pong love dyan ay agape. At ang tanging tao lang na mayroong agape is the Christian. If you are not a Christian, you have no agape love. You cannot love the love of God. Only those who are in Christ, who will believe that Christ is God and Christ died for you and receive Christ. Sila lang ang mayroong agape love. At yung mga unbelievers, sorry po, pasensya na kayo, hindi nyo kaya yan. Wala kayong ganyan. Sapagkat God Himself is agape. Okay? Ang Diyos lang ang agape. At pag nasa iyo ang Holy Spirit, nasa iyo si Kristo, nanampalataya ka kay Kristo bilang iyong Diyos, Panginoon, tagapagligtas, meron ka ng agape. At ang sinasabi dyan ay yung agape. Ephesians. Sabi dyan, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in agape. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Kaya ang marriage life nyo, ang family life nyo ay magiging blessed. Sabi na Ecclesiastes,
Two are better than one because they have a good reward for their labor. Kaya ang sinabi ng Diyos sa Genesis, hindi mabuti sa sa lalaki ang nag-iisa. So, huwag kayong mabuhay na nag-iisa hanggang mamatay na nag-iisa. Meron po kayong helpmeet, no? At hanapin nyo yung helpmeet na yan. Yan. At pag natagpuan nyo yan, huwag nyo nang pakakawalan. Huwag na kayo maging member ng STR. Ano yon? Single Till Rapture. STR. Okay. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Apo. Endeavoring. Sabihin talagang pagtatrabauhan mo, pagpapagalan mo, magsasakripisyo ka. Sapagkat, sabi nga, ang pagkakaroon ng kapayapaan ay isang malaking challenge sa isang tao. Hindi po porke walang gera ay mapayapa na. Pagkat ang diablo, hindi siya nagpapahinga. Hindi siya natutulog. Siya ay laging tumatrabaho para mangwasak ng buhay ng pamilya, ng tao. Kaya, dapat lagi tayong ready. Diba? Lagi tayong nakahanda sa mga wiles of the devils. Sabi rito, manap tayo ng partner. Bakit? For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Kaya, tama lang, ano? Meron kayong kapartner. Katulad niya, no? Bansa natin, binubuli tayo ng ibang bansa, like China. Eh, sabi ng Bible yan ang mga malalakas, pag nagsalita yan, rap. Walang pakialam. Pero pag ikaw ay mahina, gumagamit ka ng diplomacy. Yan, diplomasya. Kaya gumagamit tayo ng diplomasya. Diba? Pero kahit tayo'y lumakas, maging superpower, dapat gumamit pa rin tayo ng diplomasya. Yan na. Kapagkat sabi ng Bible, He resisted the proud and God giveth grace to the humble. Sabi ng Bible, before honor, before destruction, pride cometh before destruction. Yan. Kaya yung mga nagmamalaki, mawawasak. Tulad ng China, bawasakin ng Diyos. Bakit? Masyadong arrogante. Mapambuli dahil sila'y makapangyarihan. Kaya, ngayon, kung tamay Amerika, bagamat ang Amerika ay napasok ng mga iba't ibang filosofiya, pero naitatag ang Amerika through God's Word. No? At hanggang ngayon naman, ang Amerika pa rin naman ay marami pa rin Kristiyano dyan. No? Marami pa rin, pagkat siyempre, nakapasok yung mga ibang ideolohiya na hindi naman according to the Word of God. Okay? So, two are better than one. Kaya, maghanap kayo ng kapartner, huwag kayong mabuhay na nag-iisa, at sabi nga ng Bible, ang asawang mabait ay galing mula sa Panginoon. Yan. Kaya yun daw mga yung datang na good wife, no? Is from the Lord. Kaya kayo mga wife, maging good kayo. Bakit? Pagka hindi kayo good, hindi kayo from the Lord. Pero kung kayo good, sabi ng Bible, from the Lord. Yan. Kaya ganun din naman yung husband, di ba? Pagka ang husband ay good, from the Lord yan. Pagka yung husband ay bad, hindi from the Lord yan. Kaya hanapin nyo, saan po kayo makakakita ng good sa mga Kristiyano? Kaya po, we discourage our people to marry an unbeliever. Because sabi ng Bible, be not equally yoked together with unbelievers. Huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya, hindi Kristiyano, hindi anak ng Diyos.
Pag nakipamato kayo dyan, doon nyo mararanasan ng napakaraming hirap at may parusa pa ng Diyos. Ha? Pangalawa po, sabi ng Bible, bilang partner, sabi ng Bible sa Ephesians 5:33, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. So, sabi ng Bible, bawat tao ay mahalin ang kanyang asawa. Yan. Inutos po sa lalaki to love his wife. Diba? At inutusan po ng Diyos ang babae to reverence her husband. Mag-igalang, magpasakop, diba? Bakit po? Sapagkat sabi nga ng Bible si Eva ang nadaya, hindi si Adan. Kaya kayong mga kababaihan, sabi ng Bible, ituring namin kayong mga lalaki, kayong mga kababaihan, kami mga kalalaki-lakihan, ituturing namin kayo as a weaker vessel. Mga sisidlang babasagin. So, dapat iniingatan namin kayo, inaalagaan, sapagkat kayo ay madaling madaya. Ayan, madali kayong mabola, sabi nga, no? Madali kayong malinlang, katulad si Eva. Ba? Sabi ng Bible, hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva. Kaya nga po, ginawa ng Diyos na ang head of the family ay ang lalaki, hindi po ang babae. Kapagkat, una, sa seniority, senior po ang lalaki ng ilang oras o sandali. Pagkat bago likhain ng Diyos si Eva, nilikha muna ng Diyos si Adan. And from Adam, God created Eve to be his partner. Yan. Ang tawag yun ay helpmate. Kaya, seniority sake, nauna si Adan. Pangalawa, si Adan, kumpleto ng buto. Si Eva, isa lang. Kaya nga mas mahina kayo dahil isa lang ang buto nyo Kayo ay galing sa ribs ni Eva. Ay, ni Eva. Ni Adan. So, at sangayon sa science, pagdating ng 18 years old ng babae at lalaki, yung kabilang side ng brain ng lalaki ay nabubuksan na. So, sabihin, left and right na brain ng lalaki, yung left and right na sa part ng kanyang brain ay nag-ooperate na, parang gano'n, no? Umaandar na. Yan. Kaya pagdating ng 18 years old ng lalaki at ng babae, normally naiiwan na ang babae pagdating sa maraming bagay. Kakayanan, kaalaman, at iba pa. Bakit po? Sapagkat ayon po sa science, isang part lang ng brain ng babae sa kanyang, hindi ko alam kung sa kaliwa o sa kanan, yun lang yung nagmaandar. Pero sa lalaki, both left and right. Kaya, mas yung lalaki? Mas matatag. Diba? Bakit? Dalawang side ng brain niya nagtutulungan Samantalang sa babae, one-sided lang. Kaya po, mas mahina kayo, kaya kailangan nyo ng malakas. Kaya nga meron tayong yung ating folklore ba yun? Folklore? Yung si malakas at si maganda. Yan. Yung si malakas, ang lalaki. Si maganda, yun yung babae. Diba? Bagamat yun ay kwentong kathang kaisipan, pero in reality, malakas talaga ang lalaki.
compare sa kababaihan. Okay po? Kaya po, nilikha ng Diyos yan, ginawa ng Diyos yan, at nilagay ng Diyos, sabi ng Bible, na ang lalaki ang pinuno, pangulo ng babae. Ang lalaki ang head, ang ulo ng babae. So, ibig sabihin, ang ulo, yun yung nag-iisip. Yun yung nagpaplano. Diba? Kaya po, nasaan ba ang head? Nasaan ba ang mata? Nasa head, di ba? Nasaan ang tenga? Nasa head. Nasaan ang ilong? Nasa head. Nasaan ang bibig? Nasa head. Di ba? Nasaan ang brain? Nasa head. Yan. Kaya, nilagay ng Diyos dyan yan dahil para ipakita na ang authority ay ang lalaki. Diba? Sabi naman ng Bible, kayong mga kababaihan, magpasakop kayo. Pastor, Kristyano ako, siya hindi. Akayin mo muna siya sa Panginoon. Pag naakay mo na yan, okay, sundin mo yung Bible na magpasakop ka. Kasalanan mo yun, nag-asawa ka na unbeliever. Kung pinakasalan mo Kristyano, di wala ka masyadong problema pagdating sa paglilingkod, pagsamba. Dahil ang believer ang pinakasalan mo, sanabi ng mister mo, outing tayo, araw ng Sunday, outing kayo. Kaya, wala kang magawa. Kaya, maraming Kristyanong babae ang nagsasuffer dahil sa katigasan ng kanilang ulo at puso. Tigas ang ulo At meron akong bagong balita. Isang Kristiyano nag-asawa. Sabi niya, Kristiyano rin daw naman. Kristiyano, sabungero, manginginom, naninigarilyo. Kristiyano ba yun? At ngayon, pinagbibintangan pa yung babae na may other man. Sabagat yung lalaki, tambay sa bahay, walang trabaho. Yun talaga, sang-ayon sa mga pag-aaral, kapag ka ang lalaki o ang tao ay tambay lang sa bahay, lalo yung lalaki, nag-iisip ng masama yan. Bakit? Lumalabas kayo lagi At lalo, kung bago kayo kinasal, ay meron ng nangyari na hindi dapat mangyari. Nagkakaroon ng tinatawag po na tawag doon yung laging nag-iisip ang partner mo na meron kang ginagawang hindi maganda. Trauma. Yan. Ano ba sa English yung trauma? Laging merong doubt. Hindi ko alam, di ba? Kung may nangyari sa kanila bago sila ikasal. Kaya karamihan sang-ayon po yan sa mga nag-aral, mga Kristiyanong author, at nag-aral din naman ng secular tawag doon? Psychology. Nag-aaral din sila ng secular psychology. Bagamat hindi namin yan pinopromote ang secular psychology. At sinabi niya na karamihan ng mag-asawa na bago sila kinasal ay meron nang nangyari, merong trauma ang isa't isa kapag umaalis yung isa at naiiwan yung isa. Babae yung umaalis, naiiwan yung lalaki. Kaya nag-iisip yung lalaki, itong bisis ko, mayroon siguro itong kadate na ibang lalaki. Yun po, masaklap yan, pero consequence yan. One of the consequences ng mga matitigas ang ulong Kristiyano na nag-aasawa ng unbeliever. At marami pa tayo maikukwentong mga nag-asawa ng unbeliever na ngayon po ay sising na. Pero sabi ng Bible, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. So, hindi na kayo pwede maghiwalay. Ang pwede na lang magpahiwalay sa inyo is death. So, gusto mong mahiwalay, pumatay ka na. You need to die. At least, patay ka na, separated ka na. Yun lang po ang tanging bagay na po pwede mong gawin para kayo mahiwalay sa asawa mo.
Pagkat whether the will of God or not, God's not will of God, dahil pinili mo yan, pinayagan ng Diyos. Ang tawag dyan ay permissive will. Ayaw ng Diyos pero pinayagan ng Diyos na mapangasawa mo yung unbeliever na yan dahil sa katigasan ng iyong ulo. Yan. Pag matigas ang ulo mo, kung nagkasawa ka ng unbeliever, ibig sabihin matigas ang ulo mo. Okay ba? So, sabi ng Bible, magpasakop ang babae, igalang ang lalaki, at ang lalaki naman ay mahalin ng kanyang asawa. Sabi nga ng Ephesians chapter 5, ang lalaki ang savior of the wife. Kaya dapat ang mga lalaki ay talagang malalakas, savior di ba? Sabi ng Peter, 1 Peter 3:7, likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So, yung palang prayer ng lalaki, may pumipigil. Ano yung pumipigil? Kapag ka naging bitter ka sa yung wife. Dapat huwag kang maging bitter, kundi maging better ka sa yung wife. Instead of bitter, be a better husband to your wife. Yan. Sabi dito, dwell with them according to knowledge. Ang problema sa mga kalalakihan ngayon, lack of knowledge about the Word of God. Bakit po? Laging absent sa church. Laging late sa church. Laging tulog sa church. Ano matututunan nun? Ito po, para sa akin ha. Para makatiyak ako, at least, kahit hindi man 100% na tama ang ginagawa ko, I need to oblige myself to study the Word of God, to read the Word of God, to meditate the Word of God. Paano yun? Mag-aaral ako ng Bible College. Pastor, di naman ako magpapastor ano? Ang tawag dyan ay basic knowledge. Para sa akin, ng tao dapat ang isang Kristyano ay hindi bababa sa 3 taon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tawag po namin dyan ay GTH, General Theology. At least, parang ano lang yan parang elementary high school lang. At least meron kang basic. Diba? Ang elementary hanggang grade 6, grade 6. At ngayon, ang high school hanggang 6 din. 66. 66. Isa na lang 6. Oh. 'Di ba? Basic. Oh, para sa akin, pag basic ka lang, GTH ka lang, dapat huwag kang magpastor. Kuha ka ng course mo. Marami namang kurso sa Bible College kung magpapastor ka. At kung hindi ka naman magpapastor, at least GTH ka. Bakit po? Para po magkaroon ka ng assurance na hindi ka magkakamali sa salita ng Diyos. Kahit magkamali ka man, siguro hindi naman ganun kagrabe. Bakit? Kasi alam mo ang salita ng Diyos Maraming Kristiyanong bagsak ngayon ang kanilang Christian life, family life, marriage life, kasi nga, when it comes to the Word of God, sabi ng Bible, they are ignorant. Ignorant. Kaya wag po tayo maging ignorant sa salita ng Diyos, sapagkat pag naging ignorant tayo,
Sabi nga ng ignorant of the law excuses no one. Kasalanan mo kapag ka ikaw ay walang alam sa salita ng Diyos. Dahil hindi mo pinrioritize sa sarili mo na alamin ang salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, that I may know Him. Di ba? Kaya sabi ni Joshua, thou shalt have good success. Joshua 1:8. Anong gagawin mo? Aalamin mo ang salita ng Diyos. Gagawin mo ang salita ng Diyos. Ipamumuhay mo ang salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng prosperous life and good success. Even to your relationship to your spouse and to your family. Bakit po? Sapagkat ang key to have a successful family life ay ang salita ng Diyos. So, kaya dito po, siguro dyan muna tayo hanggang letter hanggang letter B muna tayo. Ibig sabihin po, as a spouse, we must give our relationship 100% and honor and respect one another. Yung ating 100% commitment po sa ating relasyon, sa ating pamilya, sa ating spouse, at sundin natin, sabi ni Kristo, magiging katulad kayo ng matalinong tao kapag ang aking salita ang inyong pinakikinggan at isinasabuhay. Matthew chapter 7 verse 24 and 25. Ngayon, dyan muna po tayo sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Tayo po manalangin. Panginoong Diyos, salamat po. Pagpalaan niyo po ang aming nalalabing oras para sa aming worship service sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? God bless. Okay? Hintay po namin kayo dito.